TESDA at Clark Development Corporation lumagda naman sa kasunduan na layong paigtingin ang kanilang pagtutulungan para maparami ang mga kwalipikado sa trabaho sa Clark Freeport Zone. Si Shane Frias Velasco ng PIA sa Balitang Pambansa. Naigting ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at ng Clark Development Corporation o CDC ang pagtutulungan na matiyak na mas maraming aplikante ang maging kwalipikadong makapagtrabaho sa mga pangunahing industriya sa Clark Freeport Zone. Patunay dito ang paglagda ng kasunduan para sa pagpapatayo ng Regional Tibet Innovation Center. Ayon kay TESDA Director General Jose Francisco Kiko Benitez, pagpapatupad dito sa Enterprise-Based Education and Training Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Republic Act 12063. Layunin nito na mas mapalakas pa ang kolaborasyon ng TESDA sa mga training schools at industriya na makapagulma ng bagong henerasyon ng lakas paggawa na papasa sa kasalukuyang hinahanap o kailangan ng isang industriya. Bilang panimula, may inisal na halagang 2 milyong piso ang inilaan sa Tibet Innovation Center sa loob mismo ng Clark Freeport Zone. Libre itong ipapinagamit ng CDC sangayon sa nilagdahang Usufruct Agreement. Tutulong din ng Asian Development Bank o ADB sa pagpapatayo nito. Sinabi ni CDC President and CEO Agnes de Banadera na napapanahon na pinainam ang pagtutulungan ito ngayong nasa 73 billion pesos ang halaga ng mga bagong pamumuhunan na nailagak sa loob ng Clark Freeport Zone. Mangangailangan nito ng nasa 15,000 bagong kwalipikadong manggagawa. Kaugnay nito, binigyang din ni De Banadera na nasa 5,000 rito ang kailangan para sa maintenance, repair at overhaul o yung tinatawag na MRO ng mga eroplano sa ilalim ng Tibet. Kinakailangan anyang masimula na ito agad ngayong patuloy na nadadagdagan ang mga international at domestic commercial flights sa Clark International Airport. Mula sa Philippine Information Agency, Gitnang Luzon, Shane Frias Velasco para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Shane Frias Velasco.